Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mga anghel na mararangal. So ngayon, saan ba tayo? Doon sa pakikitungo ng mga anghel sa mga mananampalataya, yung huling natalakay natin na tinatakpan ng pakpak ng mga anghel ang mga syahid. Ngayon insyaAllah, number 18, Al-malaikatul ladina ja'u bit-tabut. Itong tabut na tinutukoy dito, ito na rin yung tinutukoy sa Biblia na Ark of the Covenant. Yun, yung Ark of the Covenant, na hanggang ngayon hinahanap ng mga tao. Pati si Indiana Jones, hinahanap niya yun. Pero siya nakita niya. Pero ito, yun nga, yung Ark of the Covenant, syempre, nasa pangangalaga ito ni Allah. Pilit itong hinahanap ng mga tao, katulad ng kung paano nila hinahanap yung yung Holy Grail na tinatawag, yun daw baso, o yung kopa na pinag-inuman ni Isa alayhis salam ng alak. Doon sa Last Supper, hinahanap nila yon. Pati yung krus na pinagpakuan kay Jesus, kumbaga, sabi nila, hinahanap rin nila yun. Kasi naniniwala sila na magkakamit sila ng kapangyarihan. Ang sino mang may tangan noon ay magkakamit ng kapangyarihan. So gusto nilang maghari pa rin, dunya pa rin ang kanilang hangad sa mga bagay na ito. Hindi kabanalan. Kumbaga, hindi para kay Allah, hindi para sa kaluguran ni Allah. Ang hangad nila ay ang mundo pa rin. So yun ay isa sa mga malinaw na batayan na walang kwenta, yung marami sa kanilang mga pinagsisikapan. So ngayon, yung Ark of the Covenant nga, yung tabut na ito, literal na ito, literal na isang bagay. At yung Ark na tinutukoy dito, parang baul. At sa kasaysayan ng sinaunang mga angkan ng Israel, yun nga pagkatapos ng panahon nina Musa alayhis salam at Harun, dala-dala ito ng angkan ng Israel. At di ba 40 years sila na paikot-ikot pagala-gala, hindi sila nakapasok ng Palestine. Sa 40 years na yon, actually hindi sila nagsettle talaga sa isang lugar na mananatili sila doon ng pangmatagalan. Talagang pagala-gala sila. Pagala-gala sila. At tuwing nang titigil sila, kumbaga gagawa sila ng mga tent nila, tapos pipili sila ng isang lugar na kung saan itatayo nila yung tinatawag na tabernacle, yung tabernakulo. So narinig yun na yun siguro sa mga Baptist, doon sa ibang mga sekta. So yun yung tawag nila doon sa kanilang malaking simbahan. Tapos dala-dala nila yung Ark of the Covenant na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Suratul Baqarah, verse 248, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آيَاتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Sinabi sa kanila ng kanilang propeta, at ang propeta na tinutukoy dito, hindi na nabanggit yung pangalan sa Quran. Pero sa tafsir, nababanggit ito si Samuel. Si Samuel doon sa Old Testament. Si Samuel din yung propeta, bago naging propeta si Dawud alayhis salam. Bago si Dawud alayhis salam, merong hari ang mga Israelita, yung mga Hudyo. At ang pangalan niya ay Saul. Dito sa Quran, Talut ang kanyang pangalan.
Pero sa Bible, Saul. Talut. Ta, alif, lam, waw, saka ta. Iba pa si Jalut, syempre, si Gulayat. Talut yung kanyang pangalan. Sa mga Hudyo, nagrereklamo sila. Hiniling nila nung una, magandang kwento nito eh. Hindi naman maganda na na nakakatuwa. Kumbaga, basahin na natin yung konteksto ng mga naunang aya. Makikita nyo rito kung gaano katigas ulo ng mga Hudyo. Bad trip kayo. So dito, 248. Humiling sila ng hari na magkaroon sila ng hari. At nung binigyan na sila ng hari, nagre-reklamo sila, bakit yan yung ginawang hari? Ba't hindi na lang kami? Mas karapat dapat kami na maging hari. Parang gano'n. Diba? Parang dito, gusto natin magkaroon ng Diba? Gusto natin dito magkaroon ng community leader. Tapos yung merong leader na, may magre-reklamo. Bakit si Harold pa? Ba't di na lang ako? Mas pogi naman ako kay Harold o kung ano dahilan yung may isip nila. So, dun sa naunang mga aya, basahin lang natin, daanan lang natin ng konti. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa, idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malika. So, hindi mo ba nakita, sabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo ba nakita o hindi mo ba nalaman o hindi mo ba naisip na noon ay meron daw mga mala doon sa angkan ng Israel. Yung mala na mababasa ninyo sa Quran, madalas ninyong mababasa yan sa Quran. Mala Fir'aun wa mala'i, at iba-iba pa. Ang tinutukoy na mala, sila na yung pinakamayayaman sa lugar na yon, sa kanilang nasyon, sa kanilang bayan. Kumaga dito sa atin sa Pilipinas ngayon, yung alta sosyedad, yung mga mayayaman, mga politiko, mga negosyanteng mayayaman, sila yon. At kung sa panahon ng Kastila, yung tinatawag na prinsipalya, at kung sa panahon bago pa yung Kastila, ito na yung mga maharlika, kumaga yung mga dugong bughaw, yun sila yun. So sabi ng mga mala, doon sa kanilang propeta, kumaga, albang ib'ath lana malika, bigyan mo kami ng hari, o magtukoy ka ng magiging hari namin. Bakit nila gustong magkaroon ng hari? Nuqatil fi sabilillah, upang sila raw ay makibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa itong mga mala, hindi sila makakilos ng walang hari. Pero ang totoo niyan, dito, katulad na kung paanong nainggit yung mga Hudyo doon sa Dhatu Anwat, naalala niyo yung Dhatu Anwat? Yung puno na sinasabitan ng kung ano-ano para magtagumpay sila. So nainggit sila doon sa ibang mga tao. May hari. Napunta sila ng Egypt, may hari. Si Paraon. Napunta sila ng kung saan lugar, mayroong mga hari. So gusto rin nila ng hari. Ang gitero talaga itong mga hayop. So gusto rin nila magkaroon ng hari. At dahilan nila, kumbaga ito, dahilan na lang nila ito eh. Parang gusto lang nila na siyempre, linlangin si Allah para daw sila ay makibaka sa landas ni Allah. Pero nalaman na natin na ayaw talaga nilang makibaka sa landas ni Allah. Panahon pa lang ni Musa alayhis salam, ayaw na ng mga Hudyo na makibaka sa landas ni Allah. Kaya ngayon mga Hudyo ngayon, actually duwag yung mga yan eh. Napakaduwag. Tingnan nyo ngayon, kung pumatay sila ng sibilyan, ganun-ganun na lang. Pero kung papasok sila sa bahay na pinanghihinalaan nilang merong Hamas, hindi yan papasok. Bobombahin na lang nila ng bobombahin yung bahay. Tsaka pag merong namamatay sa kanila, grabe yung mga yan pagka nagluksa. Grabe yung mga yan kapag nagluksa. Ganun sila katakot mamatay. At ganoon nila katakutan ng kamatayan na kapag may namamatay sa kanila, grabe yung lungkot nila. At maaring, alam na rin nila kasi kung ano yung kahihinatnan nila sa impyerno o doon sa kabilang buhay, kaya sila ganun. So gusto raw nila ng hari para mag-jihad sila. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Ito sinabi rin nga ng propeta na pinadala sa kanila.
na hindi ba kayo lalaban kung ang pakikibaka ay itinakda na sa inyo? So parang sinasabi ng propeta na ito, noon pa tinakda sa inyo ang pakikibaka, hindi naman kayo nakikibaka. Tapos ngayon gusto niya na naman ng hari. Yun ang ibig sabihin ng propeta nila, yung nga si Samuel. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sasabi ng mga tao, siguradong lalaban talaga kami ngayon. Ngayon makikibaka na kami sa landas ni Allah. Kasi paanong hindi kami makikibaka sa landas ni Allah, samantalang pinalayas na kami sa aming mga tahanan at ang aming mga anak ay binihag ng mga kalaban. So sa panahon na ito, alam naman na natin na nakapasok na sila ng Palestine. Kasi yun nga, 40 years, di ba, pagkatapos nila makalabas ng Exodus, 40 years, nakapasok din sila sa Palestine sa pamumuno ni Yosha bin Nun, ni Joshua. Okay? So siya yung namuno sa kanila. Yung alalay, siya rin yung alalay ni Musa alayhis salam nung pumunta sila kay Khidir. Siya rin, si Yosha bin Nun ayon sa mga tafsir. So, sigurado raw sila na talagang lalaban na sila. At ang kalaban nila dito, yung mga katutubo na mga Palestino. Yun na, sina Goliath na yung kalaban nila dito. Pero syempre, actually, Palestino rin sila kung tutuusin. Yung nga, napunta sila ng Egypt ng mahabang panahon. Kumbaga, kung ano yung ginagawa nila ngayon, ito rin yung ginagawa kumbaga ni na Dawud alayhis salam. Pero, syempre, ito ay sa pamumuno ng propeta, pero ngayon yung pananakop muli ng mga Hudyo sa Palestine, wala na yun. Kumbaga, ang ginagawa nila, kaya ko ito nabanggit kasi justify ng mga Hudyo yung ginagawa nilang kasamaan ngayon sa Palestine kasi ang kanilang analogy, kung ano yung ginagawa nila ngayon, yun din ang ginawa nila Joshua, nina Yosha bin Nun at ito nina Dawud alayhis salam doon sa panahon nila. Pero hindi, magkaiba yun. Ito, dala-dala pa rin nila ang kanilang tipan. Ito yung ibig sabihin ng tipan, yung kanilang kasunduan kay Allah, na ibibigay ni Allah sa kanila yung lupain na yun. Actually, ang lupang ipinangako, lupa talaga. Kasi may nabasa ko minsan sa Facebook, paraiso daw yun, yung tinutukoy na ipinangako sa mga angkan ng Israel. Hindi, lupa talaga. Yun talaga mismo, yung Palestine. Pero syempre, ito ay ipinangako para sa mga mananampalataya, hindi para sa mga kupar, na katulad ng mga Hudyo na naroon ngayon na nananakop sa Palestine. So nga, meron ng mahabang panahon ng labanan at digmaan, at may mga panahon na natatalo sila at pinapalaya sila sa kanilang mga tahanan at binibihag ang kanilang mga anak. Ayun nga, falamma kutiba alihimul kitalu tawallaw illa qalilan minhum. Subalit nang itinakda na ang pakikibaka sa kanila, ay tumalikod silang lahat, liban na lamang sa iilan sa kanila. Wallahu alimum bidzalimin. Si Allah ang nakakakilala sa mga mapang-api. At sumunod na aya, 247, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Sabi ng kanilang propeta, si Samuel, tunay na si Allah ay nagpadala sa inyo bilang hari kay Talut. Pinadala niya si Talut, si Saul bilang hari ninyo. At ito lang ay sinabi ng mga Hudyo. قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kapal ng mukha, sabi nila, paanong magiging hari siya? Paanong siya ay magiging hari namin samantalang kami ay mas karapat dapat na maging hari? So yung gusto pala nila, magkakaroon sila ng hari, pero sila mismo yung gusto nila na maghari. So merong taong ganito. Merong taong ganito na
Ayaw nilang nakikiisa, pero kapag sila gusto nila na makikiisa tayo sa kanila. May ganun eh. Kasi gusto nila na sila ay maghahari. Tayo, may proyekto tayo, ayaw nila makisama. Pero pag may proyekto sila, gusto nila damay tayo. So ganito yung ugali nila. So hanggang ngayon may mga ugaling Hudyo ang mga tao kahit sa mga Muslim. Kaya nga yung pagbabasa palagi ng Quran, may silbi. Huwag niyong panghihinayangan yung oras ninyo na nagbabasa kayo ng Quran. Okay? Parang ito, ilang beses ko na ito nabasa sa Quran. Tumatak na sa isip ko yung mga ugali ng mga Hudyo. At kapag meron akong nakitang Muslim na merong ugali ng Hudyo, iniiwasan ko talaga. At alhamdulillah, isa yun sa mga nagligtas sa akin sa maraming mga kapahamakan. At sa pamagitan nun, hindi ko naman pinupuri ang sarili ko. Pero dahil nakita ko yung ugaling Hudyo sa marami sa mga Muslim, syempre, napayuhan ko rin yung iba na layuan yung mga tao na yun na magdudulot lang sa kanila ng pinsala. So huwag niyong panghihinayangan yung pagbabasa ng Quran. Magbasa kayo ng magbasa ng Quran at hindi lang pagbabasa na basta madadaanan nyo lang. Hanggat maaari, alamin nyo rin yung kahulugan ng binabasa nyo. Alamin nyo yung kahulugan ng binabasa nyo. So ito, halimbawa, mabasa ninyo, kita nyo, hayop talaga itong mga Hudyo, ganito ugali, parang ugali ni kapitbahay namin. O di makakaiwas kayo, inshallah, at makakagawa kayo ng mga hakbang. Kung meron mang gulo, inshallah, 2 step ahead kayo. Diba? Ganyan sa gera, ganyan sa labanan, 2 step ahead kayo dapat sa plano. Maging tuso rin kayo. Hindi tuso para maminsala, tuso para makaiwas sa pamiminsala. Kaya nga yung pinag-aralan niyo yun yung The Prince, Niccolo Machiavelli. Hindi niyo alam yun? Hindi niyo narinig yun? Ikaw, narinig mo na yun, nabasa mo. So yung The Prince, lahat ng laman nun puro kagaguhan actually. Kung ano yung dapat na ugali daw ng prinsipe o ng pinuno para manatili siya sa kapangyarihan. Ngayon yung komento ng maraming tao, napakasama naman ng libro na to, tinuturuan yung tao na maging masama. Pero actually, intensyon ni Niccolo Machiavelli, kung bakit niya sinulat yung libro na yon, para alam ng tao kung ano yung ugali ng mga kapwa niya pinuno at makakagawa siya ng mga desisyon na pang-counter doon sa ugali nung masamang pinuno. Nakalaban niya o kaya kasama niyang namumuno para makilala niya yung kasamaan ng kanyang kapwa-tao. Kaya nga yung merong adjective yung tinatawag na Machiavellian. Kapag masyado raw mahigpit o malupit, tawag nila Machiavellian. Maraming mga historian, maraming may subject kay humanities. Hindi nyo pinag-aaralan yun, anong silbi ng humanities sa inyo? Wala lang. Piloso potasyo, ganun. So yung Machiavellian na verb, adjective pala, yung Machiavellian na adjective, actually sabi nila, hindi ito misnomer ito, maling pangalan. Kasi hindi intensyon ni Niccolo Machiavelli na turuan yung mga tao na maging masama. Ang gusto niya, makilala ng mga tao yung kasamaan para malabanan nila. So ganun. So magbasa kayo ng Quran. Mas matindi pa to sa libro ni Machiavelli. So yun nga. So sabi nila, bakit daw ginawa si Talut na maging hari samantalang mas karapat dapat sila na magiging hari? Bakit? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Bakit si Talut yung ginawang hari samantalang hindi naman siya binigyan ng yaman? Mas mayaman daw sila kay Talut. So bakit yan pa yung gagawing pinuno? At yun din sinabi nila, sinabi ng propeta pala, ni Samuel, Qala inna Allah astafahu alaykum. Si Allah, tunay na si Allah ang naghirang sa kanya upang maging hari ninyo. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. At si Talut ay binigyan ni Allah ng kahigitan sa inyo sa kaalaman at sa kanyang pangangatawan. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Si Allah ay magbibigay ng kaharian sa sino mang naisin niya
Wallahu wasi'un alim. Si Allah ang nakakaarok sa lahat ng bagay at sila ang nakakaalam. O wasi, o isa rin sa kahulugan nito, si Allah ay kumbaga sapat na o walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. At ito na nga. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آيَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. Kabilang sa mga tanda ng paghahari ni Talut sa inyo ay ipapadala ni Allah sa inyo yung tinatawag na tabut. At yung tabut na ito, yung Ark of the Covenant nga na tinatawag, naglalaman ito ng wabakiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Naglalaman ito ng mga relic. Yung relic, mga lumang gamit o mga lumang bakas. Minsan tinutukoy nga rin na relic yung bahagi ng katawan, paa, tenga o ano pa man ng mga santo na sinasamba ngayon ng mga Kristiyano. So nilalaman daw nun yung mga gamit na may kinalaman kina Harun at Musa alaihimassalam. Tahmiluhul malaika. At ito raw ay bababa sa kanila na dala ng mga anghel. Si mga anghel ang magbababa nito. Inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Tunay na naririto ang tanda para sa inyo kung kayo ay mga mananampalataya. Ang mukhatab dito, hindi lang yung mga Hudyo na yun, kundi tayo na lahat sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sabi dito, actually, hindi masyado ng dinetalye dito kasi konti lang naman talaga nababanggit sa Ark of the Covenant. Yung marami sa mga nababanggit sa mga pelikula, sa mga nobela, gawa-gawa na lang ng mga tao. Ano yun, ulan? Inshallah. So yun nga, sinasabi, وَالَّذِي يَأْنِينَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ma akhbaranallahu bihi. At ang naiintindihan natin mula sa aya na ito ay kung ano lang ang binanggit ni Allah tungkol dito. Annal malaikata ja'at bani Israel. Na ang mga anghel daw ay dumating sa angkan ng Israel fitil kal fatra sa panahon na yon. At daladala nga nila itong Ark of the Covenant. Bitabut, daladala nila yung Ark of the Covenant. Tataminan lahum wa tathbitan, at ito raw ay panigurado at pagpapatatag sa kanila. Lay ya'lamu o kay ya'lamu anna Taluta mukhtarum minallahi ta'ala. At patunay na si Saul ay hinirang ni Allah na kanilang maging hari. Fa yutabi'uhu wa yuti'u. Na dahil dito marapat na sila ay sumunod sa kanya, sa kanyang mga ipinag-uutos. Alhamdulillah. So dito, isa itong karama para kay Talut na hindi naman siya propeta, pero nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anghel, dala-dala yung Ark of the Covenant bilang patunay na siya ay karapat-dapat na maging hari nila. So wala na masyadong tinukoy sa Quran o sa mga hadith tungkol sa Ark of the Covenant, liban na lamang dito. At ang marami sa mga nalalaman natin tungkol sa Ark of the Covenant, yun na lang, nanggaling sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano. Kasi siyempre sa hikmah ni Allah, wala na tayong paggagamitan sa anumang impormasyon tungkol dito. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week inshallah. At yung tungkol naman sa pangangalaga ng mga anghel sa Makkah at Madina laban sa Dajjal inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.